Welcome back mga karibin natin dito po sa ating munting channel Pinas News Review. At eto nga, grabe matinding gulo to, Raffy Tulfo na shock sa hamon ni Pia sa Senado. Lahat na bigla BP Sara. Yan mga karibin ang ating bibigyan ng komento at reaksyon ngayong araw na ito. At eto na nga, wag na po natin patagalin, sama-sama at sabay-sabay po natin pakinggan, panoorin at bigyan ng reaksyon ang video ito. Eto na po. Usapan po natin ngayon ay ito pong si Senator Raffy Tulfo ay na-expose po, no? Na-expose na po ni Senator Pia Cayetano na talagang yung kakayahan niya po bilang senator ay questionable, no? Na-expose na po si Tulfo ni Senator Pia Cayetano. Bakit po? Kauna-unahang debate sumalang dito po sa kanyang, siya po yung siya po yung So, questionable daw mga karibin natin itong Senator Raffy Tulfo. Nako, yari na. anong tawag doon? Author ng bill. Yan, tungkol po sa mga seaman. Hindi na po natin iisa-isahin yung laman. Yung mga pinagtalunan na lang po. Una nilang pinagtalunan. Okay. Una nilang pinagtalunan yung pong domicile at saka yung permanent, yung residence, no? Question kasi ni Pia Cayetano. Ako rin. So, ito mga karibin natin, sa dami-dami po ng problema ng ating bansa. Pero hindi ko naman sinasabi na hindi rin ito problema, no? Well, anyway, nakakatulong din naman po ito sa mga seaman natin, sa mga OFW, no? Na seaman, especially seaman mga karibin natin. Pero ang point ko lang na sa dami-dami po ng problema ng ating bansa, mahalang mga bilihin, may misteryo sa PCSO, di ba? Ito pa talaga yung pinagtatalunan nila diyan sa Senado, mga karibin natin, ha? Oo nga eh. Marami pong nagtataka kung bakit nagbiglang tahimik yung investigasyon diyan sa PCSO, di ba? Si Senator Raffy Tulfo din 'yon, ha? O anong masasabi niyo na doon mga karibin natin, ha? Kasi marami pong nagtataka kung bakit. So may mga lumabas din na 'di ba, may nagsabi na 1 billion daw ang katapat. Pero anyway, eto pakinggan po natin kung ano po yung pinagtatalunan nila. Ako mismo, alam niyo sa totoo lang, talagang hindi mo malalaman yan pag hindi ka naman nag-research, di ba? Ako mismo, ano nga ba pagkakaiba ng domicile tsaka residence? Kung matatandaan po nyo dito sa Pilipinas, sinasabi ni Pia Cayetano na sa context ng Pilipinas, magkaiba po yung domicile tsaka yung residence. Kaya dapat sa batas na ginagawa natin, parang sinasabi, naiinip siya eh. Automatic na yun yung pakahulugan natin. Ay, hindi po. Kasi nakalagay doon sa batas ni Tulfo, once na merong quarantine, o once na nagkaroon ng pandemic, halimbawa, tapos na quarantine yung mga seaman, gagastusan ng gobyerno yung seaman mula quarantine hanggang makauwi siya sa kanyang domicile. Okay, di ba? Okay. Ngayon, kaya kino-question ni Senator Pia Cayetano. Magkaiba po kasi yung domicile tsaka residence dito sa Pilipinas. Totoo po yan. Nagagalit si Tulfo, nagagalit. Parang pareho lang. Ang pagkakaunawa niya pareho lang. Ayan po. Kaya nga kaya iba talaga yung senador eh. Pag wala kang tiyaga, mamamali ka sa pagbabatas. Bakit po? Okay. Pag sinabi palang domicile, siyempre nag-research na rin ako. Wala naman ako researcher eh. So, baka ang ibig sabihin ni Senator Raffy Tulfo, yung gusto niyang palabasin dito mga karibin natin kung ano man ang sabihin niya ay batas na. Hoy, Senator Raffy Tulfo, kaya nga po kayo maraming 14 kayong senador, di ba? Diyan sa Senado para kung may papasamang kayong mga batas, mariripaso at matitingnan na maayos kung di ba? Kung appropriate ba yung mga words, no, yung mga salitang gagamitin ninyo. Di ba? Alam niyo naman po, di ba, ang yung ugali ng Tulfo na ayaw po talaga nila ng, di ba, na nako-correct, di ba? Much better na sila po ang magko-correct
kaysa sila po ang nakokorek, di ba? Kasi natatamaan nga yung ego nila. Naiigo yung ego. Di ba? Sa waray igo, naigo, di ba? Tinamaan, yan ha. Tinamaan po yung ego nila. So, dito mga karibin natin, makikita po natin na yun nga, yung ano ni Senator Rapi Tulfo. Tulfo once, Tulfo gets. Parang wag nyo nang, di ba, wag ka nang magtanong-tanong pa. Importante maipasa agad. No? Hindi po ako senador na may budget para sa mga researcher. Pag sinabi pong domicile, sila may researcher na. May researcher na sila, hindi pa nila maunawaan yung batas nila. Ako, inuunawa ko kung bakit nire-raise ni Senator P. yun. Ganito po yung dahilan para po maunawaan natin. No? Mas maunawaan po natin. Kaya tuwan-tuwa sa akin kahit yung sila matahimik sila ngayon. Gusto rin nila maunawaan eh. Wala naman kasing vlogger sa kanila na nauunawaan nila kaya balik ng balik yung mga yan dito eh. Nagkukunwari pa lang yan dalawa na yan pero nakukonvert ko na yan. Unti-unti. Bakit ko nakukonvert? Henyo ko eh. Okay. Makinig ka, gatas. Ito po. Domicile pala. Kaya tayo sa Pilipinas, meron tayong permanent home residence. Di ba? Lahat ng ina-apply natin, dalawa, nabubisit na nga tayo. Pareho lang to eh. Di ba? May iba po palang kahulugan yan. Karamihan po kasi sa atin, meron tayong mga provincial at yun yung tinatawag nating home address. Permanent home address. Iba po yung address po natin. Halimbawa, meron po tayong nagtatrabaho po tayo dito sa Pilipinas, sa Maynila. Yung residence natin, yun saan tayo nakatira rito. Yung permanent home address natin doon, ano po yung domicile? Yun doon po sa probinsya. Meron pong dalawang para matawag na domicile yung bahay mo. Doon mo intention na pagkatapos ng lahat, doon mo intention na tumira. Kaya technical po yun eh. Very technical siya eh. Yung isa naman, yung residence, pwede po yan, pwede pong hindi domicile yan. Kasi kaya ka nakatira dyan dahil may limit yung pagtira mo kung wala nang silbi yung hindi ka dyan maninirahan pang habang buhay dahil parang pansamantala lang yan yung paninirahan mo dyan. Ano kasi nila pinagtatalunan nila kung ganun ba dong? Nakalagay doon sa batas ni Tulfo na ginawa, sasagutin ng gobyerno yung gastos ng seaman mula pag-quarantine hanggang makauwi siya sa kanyang domicile. Bakit nga may diferensya yun, Badong? Ang kulit mo naman, Badong. Anong diferensya nun? Ang diferensya po nun, paano kung hindi siya sa domicile niya umuwi? Sasagutin pa rin? Di ba tayong kung may bahay siya rito, Ibig sabihin, mga karibin natin, pera po ang pinag-uusapan dyan. Diba? For example, hindi pa umuwi dun sa domicile niya, mga karibin natin. Diba? Mag-boarding house lang muna. Edi sasagutin muna ng gobyerno. Pera po yan. Pera po ang pinag-uusapan. At pwedeng magkaroon ng corruption dyan, mga karibin natin. Alam naman po natin pag gobyerno, diba? Palagi pong may porsyento. Diba? Imbis na okay, paano kung by certification lang din yan, walang resibo? Diba? Nagets po mga karibin natin, kung for example, yung tinirahan niya, tag 5,000 pala, 5,000 yung renta. Diba? Gagawing 100,000. Diba? Edi, alams na. Sa alimbawa ako BGC. Nakatira ako ngayon, residence ko BGC. Or ilang buwan ako rito. Halimbawa dito ako umuwi. Hindi pa ako umuwi sa Bulacan. Yun ang akin domicile. Sagot pa rin ng gobyerno. Kung 3 taon ako nakatira rito sa residente ko, wala, tapos na yung pandemya, sagot pa rin ng gobyerno yung ginagastos ko araw-araw. Kasi hindi pa ako nakauwi sa bahay. Yun po yung pagkakaiba nun. No? Kaya gusto ni Pia Cayetano yung sagutin lang ng gobyerno, yung hanggang quarantine lang, hanggang makauwi. Magkaiba po yung makauwi sa domicile at makauwi sa bahay. Kung nakauwi ka sa bahay, makinig ka kasi siyang Lina.
Hindi mo naunawaan sinasabi ko eh. Tama yan. Pag makauwi ka na sa bahay, kahit hindi yan yung domicile mo, sa bagay hindi niya maintindihan. No, hindi niya maintindihan yung domicile tsaka kayo po naintindihan niyo naman, no, yung majority. Naintindihan niya, 'di ba? Si Sang Lee na lang hindi nakakaintindi. So yan mga karibin natin, no, na himay na nga ni Sir Badong yung pagkakaiba niyan. So ang point ko lang, sa dami-dami, kaya nga po yung sabi ko kayo ng una pang ano, ba, kanina. Sa dami-dami po ng poproblemahin nila, yan pa talagang uuwian ng ano, mga seaman, di ba? Gising. Gising po Marami pong problema ng ating bansa at hindi lang po yan. Ha? Wala. Ay, sa bagay, baka magkaroon ulit ng pandemic, di ba? Pero mga karibin natin, presyo ng bigas, no? Maraming nagrereklamo na presyo ng mga bilihin, marami pong nagrereklamo na. Oo nga po, alam po natin na inflation, di ba? Around the world, di ba? Pero ano po ang ginagawa ng gobyerno para, di ba, ma-assist yung mga problema ng ating mga kababayan? Dapat ba sigurong pag-usapan rin yung itong pagtaas ng mga bilihin, di ba? Diyan sa Senado, hindi ba nila pwedeng pag-usapan yon? Or may departamento ba ng ating pamahalaan na magkokontrol ng mga presyo ng mga bilihin? Kasi pagpatuloy pong mga oligarko lang ang magdidesisyon kung magkano, di ba? O yung kanilang mga produkto, talagang walang negosyante na mag-a-adjust, di ba? Ng kusa kung hindi mo sila pipilitin. Kasi po, profit po ang hinahanap nila. Profit, business po, mga karibin natin yan ha? Kaya kung walang magtatatik sa kanila, yung taas, masyado ng mataas, babaan nyo na. Namamatay na yung mga Pilipino. Di ba? So sana pag-usapan rin dyan sa Senado at Kongreso mga karibin natin. Well, anyway, kung ano man po ang inyong reaksyon sa naging balitang ito, i-comment lang po sa baba para at isa lang po ng ating mga kababayan ng inyo pong nararamdaman patungkol po sa naging balitang ito. Yan ha. Maraming salamat po.